Magandang araw. Ako nga po pala si Tito Iki. Mahilig akong makinig at magbahagi ng mga kwento ng kababalaghan. Mga kwentong hindi basta-basta pinaniniwalaan, ngunit tunay na nangyari sa ilan sa atin. Ngayon, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ihahatid ko sa inyo. Kaya humanda ka na at siguraduhing nasa ligtas kang lugar habang nakikinig. Simulan na natin. Magandang araw po, Tito Iki. Ako po si Tisay, 45 taong gulang na ako ngayon. Pero ang ikukwento ko po sa inyo, nangyari 2 dekada na ang nakalilipas nung ako po'y 30 pa lang. Tito Iki, buntis ako noon sa una kong anak. Nakatira kami ng asawa kong si Andres sa probinsya namin sa Capiz. Tahimik ang buhay namin. Pero hindi ko alam, sa mismong bahay naming iyon, makakatagpo pala ako ng isa sa pinaka nakakatakot na nilalang na umiikot sa gabi, ang manananggal. Ang bahay namin, Tito Iki, simpleng bahay kubo lang. Pawid ang bubong, kawayan ang dingding, nasa gilid ng palayan. Madalas ko pang naririnig ang palaka sa gabi, tapos amoy palay at lupa ang paligid. Tito Iki, payapa at masaya, lalo na't unang anak namin ang hinihintay ko. Kinakausap ko pa nga ang nasa tiyan ko gabi-gabi. Anak, excited na si nanay oh. Lumabas ka na ha, magkasama na tayo ng tatay mo. Pero Tito Iki, sa tuwing kinakausap ko ang bata, minsan may kakaibang pakiramdam akong parang may nakikinig sa amin. Hindi tao. Isang hapon, dumating si Aling Bising, matanda naming kapitbahay. Nakapamaypay siya at pawis na pawis, parang nagmamadali. Sabi niya sa akin, Tisay, mag-ingat ka sa gabi ha. Lalo na't buntis ka, alam mo naman ang kwento dito sa Capiz. May mga manananggal, kapag hindi ka nag-ingat, baka maagaw ang anak mo. Sabi ko naman, ay nako, baka mga pamahiin lang po yan, Aling Bising. Pero ang sagot niya, pamahiin. Akala ko rin dati, pero ilang buntis na ang nawala rito. Hindi basta biro, Tisay. Pakinggan mo ako. Lagyan mo ng bawang ang bintana, asin sa paligid ng bahay, at kung makakahanap ka, buntot pagi, ilagay mo sa ilalim ng higaan. Makakatulong yan. Tito Iki, nanginig ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Hindi ito kwento lang para sa kanya. Seryoso siya. Para bang may alam siya na hindi ko pa nakikita. Gabi ngayon, Tito Iki, mahimbing ang tulog ni Andres. Pero ako, pabalik-balik ang gising dahil naiihi ako at naiinitan. Bigla kong narinig, parang malakas na hampas ng pakpak sa bubong. Tito Iki, hindi iyon pusa. Hindi rin ibon. Mabigat, malakas, at parang umiikot sa ibabaw ng bubong namin. At kasabay nun, ramdam kong may malamig na hangin na dumampi mismo sa tiyan ko. Parang hinihigop ang lakas ko. Doon ko unang naramdaman, may nakamasid sa akin. Hindi ako nakatiis. Dumungaw ako sa maliit naming bintana. Tito Iki, muntik nang tumigil ang puso ko sa nakita ko. Sa ilalim ng buwan, lumulutang sa ere. Kalahating katawan lang ng babae. Nakalaylay ang mga bituka at laman loob niya, parang nilalanggam sa hangin. Ang pakpak niya malalaki, parang paniki, pero makintab at malagkit ang hitsura. Mahaba ang buhok, gusot-gusot, basa na parang bagong ligpit sa balon. At ang mukha niya, maputla, payat na payat, at yung mga mata, pulang-pula, parang nag-aapoy. Pero ang pinaka nakakatindig balahibo, Tito Iki, ang dila niya, mahaba, parang ahas. Humahaba pa habang nakatutok sa tiyan ko. Para bang gusto niyang butasin ang laman ko at sunggaban ng bata. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makasigaw. Nakangisi siya, Tito Iki. Gutom na gutom ang itsura. Buti na lang nagising si Andres. Narinig niya akong humihingal. Agad siyang bumangon. Kinuha ang lampara. Pagbukas niya ng ilaw, biglang nawala ang halimaw. Pero nang umakyat siya sa bubong, Tito Ike, may malalalim na kalmot ang pawid. Para bang may matulis na kuko na dumaan. Sabi ni Andres,
Tisay, hindi na ito biro. Totoo ang sabi ni Aling Bising. Doon nagsimula ang matinding takot naming mag-asawa. Gabi-gabi, nakikinig kami, naghihintay kung babalik siya. Kinabukasan, lumapit kami kay Mang Cardo, ang albularyo sa kabilang baryo. Amoy usok ng insenso ang kubo niya, puno ng mga bote ng langis at mga dahon. Sabi niya, "Tisay, hindi ka ordinaryong buntis. May nakakita sa'yo at gusto kanyang gawing pagkain. May manananggal na sumusunod sa'yo. Ito ang langis na may dasal. Ito ang bawang, asin, at buntot pagi. Huwag kayong makakalimot magdasal tuwing gaang gabi." Tito Ike, halos mapaiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan ang anak ko sa sinapupunan ko. Noong ika-9 na buwan ko na, Tito Ike, dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Yumanig ang bubong at narinig naming muli ang malakas na pakpak. Biglang bumuka ang pawid sa itaas at mula sa butas, bumaba siya, ang manananggal. Mahaba ang dila, nakatutok sa tiyan ko. Ang amoy niya, parang nabubulok na karne. Sigaw ako ng sigaw. Diyos ko po! Andres! Andres, tulungan mo ako! Si Andres, dali-daling kinuha ang itak. Ako naman, Tito Ike, kahit nanginginig, dinampot ko ang asin at bawang na nasa misita. Inihagis ko sa mukha niya. Napasigaw siya, Tito Ike. Isang malakas na hiyaw na parang sumisirit ang apoy sa balat niya. Umalis siya agad, palipad. Iniwan ang amoy na hindi ko malilimutan. Kinabukasan, umalis na kami sa bahay na iyon. Sa bayan na kami tumira hanggang makapanganak ako. Ligtas ang anak ko, Tito Iki. Babae siya, malusog, at hanggang ngayon, may pamilya na rin. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi at makarinig ako ng pakpak ng paniki, nanlalamig pa rin ang katawan ko. Bumabalik lahat ng alaala. Kaya masasabi ko po sa inyo, Tito Iki, totoo ang manananggal sa kapis. Muntik na niyang maagaw ang anak ko. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.